Siya mismo yata ang nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Saan bahagi ng ang DOSTV sa radyo. Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Kami ang inyong kapatid sa Mabuhit Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology at sa ngalan po ni DOST Secretary Dr. Renato Yusilidum Jr. Ako po si Napoleon Juanillo Jr. at ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Magandang agam po. Asek. Magandang agam, Onin, at sa lahat ng ating mga kakonect. At bago pong lahat, ay nais munang batiin kayo ng isang happy birthday. Oh my golly. Thank you very much. Isang taon na naman, pero maraming salamat sa Panginoon. Ay, happy birthday po. Salamat po, Nap. salamat. At para lahat tayo makakunik oras na para pakinggan ang mga naging ganapan sa DOST sa linggo nagdaan na pinangunahan po ng S&T Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Yusilidum Jr. National Resilience Month noong Lunes po, nagkaroon po ang DOST ng Science for Resilience webinar. Ito po ay pinangunahan ng ating kalihim na si Dr. Renato Yusilidum Jr. At nitong nakalipas na linggo rin po ay pinangunahan ni Secretary Sulidum ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week ng Northern Mindanao na ginanap sa Camiguin. Maraming salamat po, Asek Nap, at maraming salamat po, DOST Secretary Renato Yusilidum Jr. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balita ka. Ito ang DOST Report. Science and Technology o DOST katuwang ang ABRA at ang Provincial Disability Affairs Office ng isang espesyal na inisyatibo matapos nila ipamahagi ang 4 na therapeutic handlooms sa Special Education o SPED Center ng Bangged West Central School. Bahagi ito ng pagdiriwang ng National Disability Rights Week at ng DOST SES program. Ang mga nasabing kagamitan ay nakadisenyo para sa mga learners with special needs at wheelchair users. Layunin nitong buksan ang oportunidad sa paghahabi para sa lahat, lalo na't patuloy ang pag-usbong ng weaving industry sa lalawigan. Malaki naman ang pasalamat ng paaralan at ng mga mag-aaral sa natanggap na suporta para sa kanilang skills development. Ayon kay Ansiel, isang deaf at mute student na kinilala rin isa sa mga best weavers sa nakaraang Saori Weaving Workshop. Malaking tulong anya ang mga handlooms para makapag-ensayo at magamit ang kasanayan sa hinaharap.
Tiniyak din ng DOST na tutulungan nila ang SPED Center sa paghanap ng potential markets para sa mga produktong hobby ng mga bata. Sa pagpapatuloy po ng 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week or RSCW sa iba't ibang panig ng bansa, dadako naman tayo sa RSCW Northern Mindanao kung saan tampok ngayong taon sa Camiguin ang opisyal na paglulunsad ng Hiraya, isang cloud-based knowledge management portal na layong pagdugtungin ang mga datos ng pananaliksik at inobasyon sa buong reyon. At para sa karagdagang detalye, may DOST report si Abigail Omania. Sa pagpapatuloy ng taunang selebrasyon ng Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW sa rehiyon ng Northern Mindanao, Camiguin naman ang ibibida natin. Dito ay ilulunsad ang Hiraya o ang Harnessing Innovation, Research and Analytics for a Yielder and Adaptive Knowledge Ecosystem Management System. Isa itong knowledge management portal na naglalayong pag-isahin ang mga datos ukol sa pananaliksik, pag-unlad at inobasyon sa rehiyon ng Northern Mindanao. Ito ay isa lamang sa mga natatanging proyekto ng Department of Science and Technology sa rehiyon. So Hiraya is not only limited to the members of the RRDIC or the Regional Research Development and Innovation Council, but we're planning to expand it further to all members of the Regional Development Council. So it means that not only the academe, the government, and the industry can collaborate in that part, but also in the community. No? So yung quadruple helix na approach will be streamlined through Hiraya. So future plans, technically, we'll be tapping other agencies and private sectors to gather yung mga important data na available sa kanila na pwede nating i-integrate sa Hiraya. That will be also useful for other sectors. For example, no, let us say for an agency, they want a resource person for this specific topic, then they can visit Hiraya to see experts kung sino ang available for this kind of topic. Hiraya is open for public and it was developed for the public, no, for the public consumption. Sa kabila ng pagdami ng mga programa sa pananaliksik at inobasyon sa bansa, nananatiling hiwa-hiwalay ang mga datos ng mga pamantasan, ahensya ng pamahalaan at katuwang sa industriya. Dahil dito, nahihirapan ng mga gumagawa ng polisiya at mga tagapagplano na makabuo ng mga desisyong nakabatay sa kumpletong impormasyon. Layunin ng Hiraya na pag-isahin ang mga datos sa ilalim ng nag-iisang cloud-based digital platform. Pagdudugtungin nito ang mga state universities and colleges, higher education institutions, mga ahensya ng pamahalaan, industriya, mga business chambers at mga organisasyong sibil upang mapalakas ang koordinasyon, kolaborasyon at pagbabahagi ng kaalaman sa buong rehiyon. Kabilang din sa mga pangunahing tampok ng Hiraya ang R&D Results Adoption Tracking Module na nagmo-monitor kung paano nagagamit, nako-commercialize at nakapagbibigay ng pakinabang sa lipunan ang mga bunga ng mga pananaliksik sa Northern Mindanao. We have the infrastructure, we have the people. So, ano yan? Very big program yan. Yung Hiraya is a very small component lang naman yan. Actually, all agencies can use the infrastructure of GATES. They can have very small projects, but still, overall, all the data will be ingested under the GATES infrastructure. Sa pamamagitan ng Hiraya, magkakaroon ng mas mabilis na access sa mga datos at analytics ang mga tagapagplano, mananaliksik, at mga gumagawa ng polisiya. Makatutulong ito sa mas epektibong pagpaplano ng mga programa, paglalaan ng pondo, at pagpapalakas ng ugnayan ng akademya, pamahalaan, at pribadong sektor. Ang paglulunsad ng Hiraya ay isa sa mga mahalagang hakbang ng DOST at ng mga katuwang nitong ahensya upang mapalakas ang kultura ng pananaliksik, pagbabahagi ng kaalaman at inobasyon sa Northern Mindanao. Sa pamamagitan ng isang pinag-isang digital knowledge platform, mas mapapabilis ang paggamit ng agham, teknolohiya at inobasyon sa pagpapaunlad ng mga komunidad at ekonomiya ng rehiyon. Ako po si Abigail Omania at ito ang DOST Report.
Patuloy po na makikonnect sa amin. Maaari kayo mag-comment ng inyong mga reaksyon, suhestyon o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOSTV Facebook page. Sa ating pagbabalik, aalamin rin natin kung bakit mahalagang makiisa ang mga kababayan nating Pilipino sa mga aktibidad ng nalalapit na Philippine Science Week. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno. Benjamin Eman, isang residente sa Pigcawayan North, Cotabato. Nandito po ako ngayon sa DSWD Region 11. Ngayong araw po ay nabigyan po nila ako ng kaunting tulong dahil sa programa ng gobyerno at ng DSWD na Balik Probinsya. Ako po ay nawalan ng trabaho at alam po natin medyo mahirap mawalan ng trabaho lalo na ikaw ay nasa Maynila. Ako ay nagkaroon ng kaisipan na bumalik ulit ng probinsya at umuwi na lamang. At nagpapasalamat po ako sa gobyerno dahil po sa mga ganitong klaseng programa, natutulungan po ang bawat Pilipino. Maraming salamat po. Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay. Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang batiin ang ating mga DOST Barkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati po namin sa Oasis Cornell, Kezaya Rapaz, Vina Paliar at si Julius Valeza. Ayan. Samantala mga Connect, ito na ang ating kwentong SNT. Mga ka-connect, kapag sinabing space o kalawakan, akala ng marami tungkol lang ito sa mga planeta, asteroids at mga bituin. Pero agham nyo ba na mas malaking epekto ng space technology sa ating pang-araw-araw na buhay kaysa sa iniisip natin? Mula sa pag-monitor ng bagyo hanggang sa ating agrikultura, napakalayo na po na narating ng ating sariling space program. Totoo yan, Onin. At ngayong buwan, ipagdiriwang natin ito sa gaganapin na Philippine Space Week. Kaya naman makakasama natin ang mismong Director General ng Philippine Space Agency or PhilSA na si Dr. Gay Jane P. Perez. Magandang agham po, Doc Gay. Magandang agham, Aseknap, and happy birthday, and also Sir Onin. Maraming salamat, ma'am. Salamat po. Salamat Happy po. to be here. Salamat po sa pag-imbita sa amin ngayong hapon. Yes, always at your service. Dr. Gay, para po sa dagdag na kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano po ba itong Philippine Space Week and why is it celebrated? Ang Philippine Space Week po, we are celebrating this every August 8 to 14 each year, pursuant to Proclamation number 302, Series of 2023. Ang layunin po nito ay ipaalam kung paano nakakatulong ang space science and technology sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating kababayan. Isa rin po itong pagkakataon upang ipakita ang ating space program at mahikayat rin ang mga kabataan na makilahok at mag-pursue ng science or engineering sa kanilang career. Alright. Akala ko pag sinabi natin sa space, alam nyo na, ang karaniwan na iisip ng ating mga kaubayan, yung mga spaceship at iba pang katulad nito. Pero
Bakit ba dapat pakialaman ng mga ordinaryong Pilipino ang space? Tama po kayo, Sir Oni, no? Parang pag space ang naisip agad. Naku, napakalayo niyan sa Tama. atin. Mhm. Pero hindi namamalaya ng nakararami. Ito po ay ginagamit na natin sa pang-araw-araw na aktibidades natin, no? So, for example po, kapag umu-order tayo ng pagkain, di po ba gamit yung mga apps natin? Yes, ma'am. At pag pumupunta tayo sa isang lugar, kung nung papunta po ako dito, gusto kong malaman na anong oras kaya ako makakarating. Gumagamit din po ako ng mapa at navigation apps. So ito po ay based na po ito sa space technology, no? Yung Ayun. ating GPS, yung mapa na napoproduce po nitong mga apps na to ay gawa or kuha ng mga satellites na nagmo-monitor ng Earth surface. Ayan. Idagdag pa po natin dito yung pagtaya ng panahon kung saan nakakatulong din ang ating mga satellite images para ma-monitor yung nabubuong low pressure area kahit napakalayo pa po nito sa atin at minsan wala pa nga po sa ating tinatawag na Philippine Area of Responsibility Tama. ay nakikita na po ito ng mga satellites natin. Alright. Yeah. Mhm. Gusto ko rin nga sa malaman, maiba lang yung tanong. Natatrack din ba kung saan nakatanim? Halimbawa, ang mga kamote, potatoes, etc. Natatrack din niya ba? Nakikita din po natin yan sa satellite, no? Kasi po imagine niyo po isang cellphone, isang simpleng halimbawa lang po, na kung saan nasa taas at kumukuha ng mga picture ng buong Pilipinas. Kahit po yung napakalayong lugar, ay nakukuhanan po ng picture. So, kasama na po dito syempre yung ating mga pananim. Palayan, rice crops, corn, sugarcane. Iba't iba lang mang po yung level ng detalye na kayang makita. Pero overall, namomonitor po natin ang mga pananim po natin. Na-scan, naitanong ko kasi yan kasi malaking bagay yan sa supply chain mapping. Oo. Tanong mula sa ating follower na si Josh, Doc Gay, sa nalalapit po na Philippine Space Week, anong mga activities po ba ang pwedeng abangan natin, lalo na ng mga publiko? Marami po, Asek na. Unang-una na po dyan yung ating public exhibit. Ito Great. po ay makikita natin sa Gateway Quantum Sky View, Gateway 2 Mall. So meron po tayong one-day exhibit kung saan i-showcase natin yung ating space activities, mga projects and programs po natin, both upstream and downstream. So yung upstream po, ito yung tumutukoy sa ating mga satellites, no? Yung ipapakita natin yung history ng ating satellite development na inumpisahan po dati ng DOST at pinagpapatuloy namin ngayon sa Philippine Space Agency. Tampok din po dito yung updates tungkol sa ating latest satellite na binubuo ngayon, yung MULA or Multispectral Unit for Land Assessment. Makikita po yung mga models ng satellite. So, makikita po nila gaano ba ito kalaki. Actual size model po yung nandun. Pwede po silang magpa-picture together with our satellites, no? Then, on the downstream naman, ito po yung mga napag-usapan na natin ng mga mapa, ng agriculture areas, other applications po. If you showcase din po natin yan doon. Meron po tayong interactive maps and displays kung saan yung mga dadaan ay pwedeng magkaroon ng hands-on experience sa pag-interpret nga po nitong mga datos mula sa satellite. At marami pa pong itatampok dun sa araw na yon, katulad na lang po ng space food, yung ating efforts din po sa space science, at pati po mga careers in space. So parang ano na din po, job fair na din para dun sa, Galing. sa mga interesado pong pumasok sa ating space sector. At kahit yung mga estudyante na gustong malaman ano bang mga degree at anong opportunities yung meron, kagaya ng scholarship or internship, meron din pong information na makikita during our exhibit. That's just
one day po, no? One day lang yun, Pero ma'am. Mhm. whole week celebration po ito. So meron pa po tayong mga activities lined up for the week, workshops, public lectures. All of this information po makikita sa aming social media pages at sa website, spaceweek.philsa.gov.ph. So makikita po dito yung mga detalye ng aming celebration this year. ng I'm sure Philippine ma'am, Space magiging matagumpay ang celebration po ninyo. At talaga maraming mga kabataan ang nararamdaman nating papasok at makikialam dyan sa gagawin po nating Philippine Science Space Week. Pero may tanong dito, Doc Gay, sa ating viewers. Question from Dan. Usapang satellite naman po tayo. Isang dekada na po ang nakalipas mula nang i-launch ang Diwata 1. Bago tayo magpatuloy, ano po ba itong Diwata 1? Ayan po. Siyempre, kami po ay nagagalak din na i-celebrate this year ang 10th anniversary ng Diwata 1. Yung Diwata 1 po is a project. It's an initiative of DOST. Back then po ako ay isang professor sa Universidad ng Pilipinas, and I'm part of the project that developed Diwata 1. Ang isa pong napakahalagang kontribusyon nitong Diwata 1, masasabi po natin na ito ang naglunsad sa atin sa space. Or in other words, because of Diwata 1, the Philippines became a spacefaring nation. At tinuloy-tuloy nga po natin yung pag-develop ng capability on satellite development. So ngayon po, marami na po tayong mga inhinyero, mga siyentipiko na may kaalaman kung paano bumuo ng satellite. At ito po yung sineselebrate natin this 10th year anniversary of Diwata 1. Galing. Ngayon naman po, excited na ang lahat sa susunod nating major milestone, yung nasabi mo kanina, Doc Gay, itong MULA or Multi-Spectral Unit for Land Assessment Satellite. Interesado rin ako dito. Yes, sir. Pwede nyo pa ba kaming bigyan ng update kung nasaan na po tayo sa development dito at kailan natin to asang lumipad sa kalawakan? Thank you po, Asaknap, for the opportunity to give progress on MULA. Excited din po kami dito. Nalalapit na pong matapos yung pag-develop natin ng MULA. Right now po, may mga natitira na lamang na mga test na ginagawa. Kung saan para masiguro na ito ay gagana ng maayos pagdating sa space at magsusurvive ng launch. Kasi po, imagine the satellite, ilalagay po ito sa rocket at harsh environment naman po pagdating sa space. At pag nandun na po ay mahirap na po itong kumpunihin. So, we want to make sure that it will work well at nandun na po tayo sa final stages kung saan ginagawa yung mga pagsusuring ito. Inaasahan po natin na ma-launch ang MULA next year. At I know po kaya po kayo excited, Asaknap, kasi tinatanong nyo kanina na mamomonitor ba yung mga crops. Yes. Ito po kasi ay isa sa primary mission ni MULA, agriculture. So excited din po kami kasi pag andyan na po sa space si MULA, kaya niya pong kumuha ng imahe ng Pilipinas, 1/3 of our Philippine land area every day. Dadaan po siya at makakuha ng images. So, useful po ito sa pag-monitor ng ating mga pananim at pati na po yung mga stages ng crop during its cropping season. Sa mga gusto mag-set up ng business, makakatulong kaya ang mga datos na to? Halimbawa, saan nila pwedeng ilagay ang kanilang mga buildings or kung ano man mga facilities? Yun po yung gusto natin, Asaknap, Sir Onin, na magamit po hindi lamang ng mga government agencies or lokal na pamahalaan, but pati na rin po ng ating private sector, yung mga business groups po natin, ang mga datos mula sa satellite. So, yes po, magagamit po ito. At tinutulungan din po natin na magkaroon ng awareness kung paano magamit ang satellite data for business applications. Part po ng celebration natin ng Space Week, yung Space Business Innovation Challenge. Galing. So ito po yung para ma-encourage sila makita anong pwedeng gawin natin sa satellite data. Kasama na po yung mga
geospatial data, including ground observations din po galing. na kinokolekta natin. May economic implications kagad. Tama po, Doc. Doc, maraming salamat po ha. Pero bago po lahat, ano po ang mensahe nyo sa ating mga ka-estudyante at kabataan nakikinig ngayon na gusto maging aerospace engineers, astronomers, or space lawyer balang araw? At ano pong scholarship training programs or internship ang pwedeng applyan sa PhilSA? Ayun po, manatiling curious, unang-una po yan. Yan, tama po. Magtanong, manuri, mag-aral ng mabuti. Tama. At subaybayan yung mga activities namin sa PhilSA. No? Nakalagay po yan sa aming social media pages at sa aming website. At makikita din po dito yung informasyon tungkol sa aming scholarship. Meron po tayong Ad Astra Scholarship at meron din pong PhilSA Fulbright Scholarship. Ito po ay para sa mga estudyante na gustong mag-pursue ng graduate studies. So master's or doctorate, both local and abroad. So may opportunities po para doon. At yung internship naman po, year-round naman po yun. Makikita rin po doon yung mga impormasyon sa aming website at sulat lamang po kayo sa amin para ma-welcome namin po kayo para sa internship. And finally po, para dun sa mga wala dito sa Metro Manila at gustong makita yung aming exhibit, wag po kayong mag-alala kasi meron po kaming virtual exhibit. So the same exhibit po will be available also online. Ayun. So on the same day, on August 9, pag ribbon cut po namin, pag open namin ng exhibit, bubuksan na din po yung aming online virtual exhibit, which is a replica. Kamukha po nung naandun sa Gateway Mall. At ito po ay open for the entire Philippine Space Week. Ayan. Galing, parang space agham na ramdam din, ano? Doc Gabe, sa nalalapit na Philippine Space Week, paano magiging bahagi ng space sector ang mga kabataang Pinoy? At sa mga gustong makilahok, paano po sila makakasali at saan sila pwedeng mag-abang ng mga karagdagang updates? Thank you again, Asaknap. Ulitin ko lamang po, punta po kayo sa aming website, spaceweek.philsa.gov.ph at social media pages. Meron po, andun po kami sa Facebook, Instagram, LinkedIn din po. Handle po namin is at PhilSpace Agency. Ayun. Alright. Baka may gusto po kayong batiin, Doc Gay, sa mga supporters po ninyo at sa mga patuloy na sumusubaybay sa PhilSA. Una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa DOST STII at syempre po sa Radio Sensya sa pag-imbita po sa amin at na ipamahagi po namin ang mga activities po ditong parating na Philippine Space Week. At antabayanan po yung aming mga upcoming activities pa. Yun lamang po. Maraming salamat at magandang hapon po ulit. Ayan. Maraming salamat, Dr. Gay Jane P. Perez, ang Director General ng Philippine Space Agency o PhilSA. Mabuhay ang PhilSA at Diyos mabalo sa imo po, Dr. Gay. Thank you, Asaknap. Thank you po. Thank you, Sir Ron. Maraming salamat, Dr. Gay. Samantala mga Connect, nais naming batiin ang ating pang isa sa mga taga-subaybay. Mamaya po yan. Pero sa lahat ay maaari kayong mag-comment ng inyong reaksyon, suggestion o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOSTV Facebook page. Mga ka-Connect, sa ating pong pagbabalik, sama-sama naman tayong tuklasin kung paano mabawasan ang maaksayang feeds at mapalaki pa ang kita ng ating mga local fish pond operators. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas.
Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon nito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Ginugunita ngayong taon ang ika-50 anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong ika-24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asya at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang ika-50 anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Babalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kakunek, agham nyo ba na sa larangan ng aquaculture o pag-aalaga ng isda, isa sa pinakamalaking hamon at gastos ng ating mga mangingisda ay ang pagpapakain, lalo na kapag napakalabo po ng tubig. Tama yan, Onin. At dahil sa tulong ng agham at makabagong teknolohiya, katuwang ang Artificial Intelligence or AI, may nakabuo ng sistema na kayang makita at makarinig kung gutom o busog ang mga isda sa ilalim ng tubig para maiwasan ang aksaya. At ngayong araw, upang talakayin yan, makakasama natin ang project leader ng project, Suck Feeder. Yan. Mula sa DOST Advanced Science and Technology Institute or DOST ASTI na si Engineer Eduardo Piedad Jr. Magandang agham po, Engineer Eduardo. Magandang agham, Asik na. Yeah. Sige po. Onin, ikaw na muna. Yes, sir. Mukhang napaka-interesante nito. Malalaman kung busog o hindi pa busog. Yan. Pero sir, maganda alamin po na natin, ano ba yung proyektong Suck Feeder? At paano ito paano nakalapit sa DOST? Paano kayo nakalapit sa DOST para rito? Yes po. Ito ay isang inisyatibo ng DOST ASTI, Advanced Science and Technology Institute. Ito po ay may kolaborasyon natin with Malaysian Brunei at saka po may local agency po tayo. Itong inisyatiba, lapit na po ng konti. Yan. Itong inisyatiba po natin ay gamitin yung AI para mapabilis, maganda yung ani ng ating mga aqua farmers. At saka yung na-mention nyo po na
sana malaman natin kung busog at hindi para Tama. ma-optimize natin yung pagpapakain sa kanila. Kasi sir, pagkakaraniwang alaga lang yan sa bahay, like for example, aso, pusa, kakapain mo lang yung tiyan kung malaki o ano, di ba? Pero mahirap alagaan itong mga isdang ito, sir. Oo. So, ang isang tanong namin, engineer, is ano ba ang karaniwang problema ang pasanin ng ating mga local fish pond operators pagdating sa pagpapakain ng isda? Ayon po sa mga nakakausap nating local farmers, Mhm. aqua farmers, hindi lang sa Pilipinas po, kasama na rin po sa Malaysia and Brunei. Ang isa sa mga karaniwang problema ng mga aqua farmers natin is yung hindi nila matansya kung Mhm. gaano kadami ang ilalagay nilang feeds. For example po, kung masosobrahan or Mhm. tawag nating overfeeding, tumataas po yung ammonia content Tama. ng pond. And Mhm. ito po ay isang stress factor sa mga shrimps. Mhm. At saka sa worst case, namamatay sila. Kung mababa naman po yung pagpapakain, nagiging cannibal po sila, cannibalism. So, Oh. kinakain nila sarili. Oh, okay. Yung sarili mismo nila kinakain Ay, yung nila. kapwa nila. O kapwa. Karaniwan ba yan sa mga shrimp lang or maging sa iba pang mga alagang sa mga isda sa dagat? Sa proyekto po namin, sa shrimp pa po muna siya. Mhm. Pero karaniwang problema din po yan ng ibang fish commodities. Alright. Nakafocus po ang project nyo sa highly turbid conditions. Yes po. O yung sobrang labo ng tubig. Bakit ba mahirap magpakain kapag malabo ang tubig? At paano ito naging sanhi ng aksaya sa feeds at polusyon? Yes po. Kung ideal scenario po kasi, kung makikita mo yung shrimp, gaano Mhm. kalaki, Mhm. kung marami ba sila, Mhm. at saka kung makikita mo rin yung naiiwang feeds. Kasi kung may nakita kang naiiwang feeds, syempre hindi mo papakainin ng marami. So, yun yung ideal. Kung klaro yung tubig, Mhm. makikita mo yung healthy sila, hindi sila gumagalaw sila, active. So, ibig sabihin, kung sobrang active, so gutom sila. Pag hindi naman, baka busog pa sila. Mhm. So, with that, you can decide kung ano yung mga pwede mong gawin. So, yun, isa po doon yung kung gaano karami yung ipapakain natin. Alright. Ito ba'y applicable sa kahit anong klase na isda? For now po, sa shrimp, Shrimp pa lang. shrimp Alright. muna. At in-envision namin sa project na sana magamit din ito sa ibang fish commodities. Alright. Yeah. Gumagamit ang sack feeder ng AI. Yun ang gusto kong tanungin kaagad kanina, or computer vision at auditory sensing. At sa madaling salita, paano ba nakikita at naririnig ng system kung gutom o busog na ang mga isda kahit zero visibility sa ilalim ng tubig? Pero na bang sensor dyan? Yes po, marami naman tayong sensors. Tawag natin water quality sensors. Malabo po talaga siya, yung pond natin, dahil sa mga biological organisms such as algae. So kung depende sa dissolved oxygen, etc. Tama. So yung challenge natin is hindi natin alam kung gaano karami yung shrimp at kung anong status nila, kung gutom sila or hindi. At saka kung healthy ba sila. So yun, we take part of the challenge na explore natin yung kaya ba natin makita sila underwater. So, nag-explore kami ng camera, nag-explore din kami ng hydrophones and sonar. And napag-alaman namin na sa literature, ang usual na ginagamit is hydrophone. Ito po yung parang audio recorder sa ilalim ng tubig. Okay. Opo. Tapos nakikinig sila, naririnig natin yung intensity ng mga shrimp. Pag gutom sila, masyado silang active. At kung hindi naman, medyo mababa yung intensity ng audio. Paanong aggressive? Aggressive ba yung ginamit mong salita? Paano nagiging magulo? ang mga, paano natin mararamdaman yun? Po na, so, unusual na, pagbusog kasi sila, parang tao lang na Okay. sarap magpahinga. So, kung gutom kayo, parang di ka mapakali. Ganun. Okay. Alright. Tanong mula sa ating viewers. Question from Julius Valesa, kapag na-detect ng system na busog na ang mga isda, paano ito automatiko nag-a-adjust? Paano nito pinipigilan ng overfeeding? Yes po, dalawang setup po ang ginawa namin, dinedevelop. Una is yung collector, water sensor, at saka yung camera. Hopefully later yung ibang sensors. Ito po silang nagdi-determine kung
busog na yung mga isda gamit yung AI. Dito po pumapasok yung AI, computer vision, and ibang processes kasi pwede namang hindi AI. Pwede po marami tayong way to determine kung busog yung isda, no? At tapos pag nalaman natin na okay, kailangan ng ganitong amount, magko-communicate po siya sa pangalawang setup natin, which is yung auto feeder, no? Automatic na feeder po. So doon magko-communicate sila, sasabihin ng data collector, okay, sa next feeding cycle ganito karami. So yun yung gagawin ng auto feeder. Okay, ganito lang karaming feeds ang lalagay sa pan. Kasi bawat araw nakalagay yun? Or ibang araw din? Or tumatagal ba ito ng ilang mga araw bago magutom ang mga shrimp? Typically sa mga ponds, 4 to 5 times a day sila kumakain. Oh, Parang dami pala. tao lang din. May merienda pa, sir. Tama. Pero gusto kong malaman, para talaga walang aksaya, naibibigay na sa inyo ng AI ang indicatives na tama na itong feeds na to. Meron po tayong brute force, tinatawag natin na may maximum threshold. Siyempre yung nakalagay lang sa auto feeder. Correct. Tapos indicator, meaning meron kasi siyang ito yung by default na amount na ilalagay i-feed natin. So balit kung nakikita natin hindi pa gutom yung mga feeds, babawasan po natin yung papakain sa mga shrimp. I see. At balita po namin na katuwang natin dito ang ASEAN IVO at TUP Visayas at mga university sa Malaysia at Brunei. Kaya naman ang tanong mula kay Caris Dacayo, paano po nakatulong itong mga international partnerships para mas mapaganda ang technology na ito? Kung maganda pong makipag collab sa ibang bansa, lalo na sa karating nating bansa. So itong ASEAN IVO, isang inisyatibo ng Japan para makipag-cooperate yung mga countries sa ASEAN, Malaysia, Brunei, and Philippines upang magbuo ng isang proyekto na nakakatulong or nararamdaman ng mga tao. At yun nga po, itong SAC Feeder, nabigyan kami ng pagkakataon noong 2024. Alright. So hanggang ngayon pinagpapatuloy natin. Yes po. Alright. At para sa mga local aqua farms natin ngayon ng Marmi Agricultural Corporation, paano sila nakatitipid or makatitipid sa feeds at paano nito mapalalaki ang kanilang kita? Tatlo pong pangunahing ways na kung paano sila magkaka-benefit. Una is siyempre yung feeds. Kung makakasave sila every day, so mas maganda po yun. Pangalawa is yung yield production na tinatawag natin kasi kung tama yung pagpapakain mo, maliit yung chances na namamatay sila. So dadami or lalaki yung ani ng farmers. Pero yung malalaki ba sila? Dahil yun po yung pangatlo, yung quality. So kasi kung tama yung pagpapakain mo, tama yung lusog nila, healthy, kasi malalaman mo yan sa shells ng shrimp. I see. Ganun po. Ang galing, no? So, Engineer, under ito sa DOST pillar na institutionalizing sustainability, paano nakakatulong ang SAC Feeder sa pagpreserba ng ating kalikasan at sa food security ng bansa? Yes po. Sa ngayon, sa kasalukuyan po, we're focusing sa shrimp. Pero we're visioning na sana hindi lang sa shrimp, kundi sa ibang fish commodities para matulungan natin yung mga kababayan natin. Tapos, to explore other applications kasi itong water quality sensors, pwede nating magamit para may mga problems din po kasi sa farm na, for example, yung disease na nalilipat-lipat siya sa ibang ponds. So, we're hoping sana na makakatulong yung SAC Feeder to prevent or mabilis na ma-prevent natin yung spread of disease or virus po. Alright. As of now, nasa na kayo sa testing at kailan ito pwedeng ma-adapt ng mas marami natin mga kababayan? Nakapag-initial test na po kami noong October last year. Ongoing yung development namin sa dalawang setup. Next month, we're hoping to test and then hopefully by October maka-deploy po kami ng isang prototype. Kasalukuyan po kasi maliit pa lang yung team and we're hoping na in the succeeding projects, we can scale up. Saan ang mga experimental fish ponds nyo nakalagay?
Meron po kaming isang maliit na artificial pond I see. sa likod ng ASTI na nakapag-experiment na po kami doon. Pangalawa, sinasabay po namin yung testing sa ibang projects namin. For Yes. example, sa Taal Lake, Mhm. doon may bangos fish farm. So doon namin tinetest yung sonar, for example. And ngayon we're exploring with BIFAR. Meron silang mga center kung saan pwede natin matest yung device natin. Pero wala pa kayong pag-aaral na kung sakali man na mag-mature itong technology na to, magkano kaya ang kung sakaling bibilhin ito ng ating mga fish farmers? Magandang tanong yan, Asek, kasi sabi ng ayon sa mga operators natin, farm owners, kung kaya natin mababa kaysa 100,000 yung device, pwede nilang bilhin. They can afford. But more than that, mahirapan sila. Pero pwede naman sila as a co-op, di ba? Yes po. Kasi hindi naman pwedeng isang sensor, isang fish pond, or di ba pwede namang they can share it, di ba? Maganda po sana kung gano'n. Magaling yan. Magaling din yan na ibalita natin sa ating Philippine Chamber of Commerce and Industry. Tama yun, Asek. Para higit natin pakinabangan ang proyekto ito. Sige po. Alright. Engineer, baka may gusto pa kayong batiin, pasalamatan, nasa iyong pagkakataon. Pinasasalamatan ko yung team ko na although maliit lang kami, nandito sumama sa akin. And also sa EPDC, Electronic Product Development Center, kung saan tumulong din sila sa development ng prototype. Itong ko ay part ng ASTI. And also ASTI, no? At, malaking tulong din na yung suporta at tiwala sa ASEAN IVO at saka yung mga partners namin, TUP, Visayas, UTM Malaysia, Brunei, so sa nila. At lalo na sa DOST na walang sawang sumusuporta sa mga ramdam na agham, no? Na proyekto sa magandang, mga nakikinig rin. Tama. Ayan, alright. Dapat Maraming talaga ito salamat. ipaliwanag sa lahat at paalam, di ba, ang kahalagahan ng technology na to. Maraming salamat po, Engineer Eduardo Piedad, ang project leader ng Project Sack Feeder mula sa DOST Advanced Science and Technology Institute or DOST ASTI. Thank you Engineer very Edward, much. salamat na marami. Hanggang sa susunod na pagkakataon. Tama. Mga kakunek, oras na para naman ating alamin kung ano pa magiging kaganapan ng DOST na paunahan po ng ating S&T Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Yusuldum Jr. Sa Lunes na po ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos at sama-sama nating alamin ang mga updates dito. At sa August 5 po, magkakaroon ng ang DOST in partnership with SM Malls ng Sustainability Expo. Ito po ay gaganapin sa SMX Convention Center at SM Aura sa Taguig City. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng DOST. Maraming salamat, Asek na. Maraming salamat po, Dr. Renato Yusuldum Jr. Mga kunak, yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kaming samahan sa susunod na Biyernes at makisa sa amin sa mamagitan po ng pagkomento sa aming live tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay hindi mapapanood sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49. Mapapakinggan nyo rin kami sa 104.3 FM. Mapapanood nyo po kami ng live sa streaming sa Radyo Pilipinas at DOST V social media pages. Muli po, ako inyong kapatid sa Impamawid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam at sa ngalan po ni DOST Secretary Dr. Renato Yusilidum Jr., ako po si Napoleon Juanillo, patuloy na maghatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka, One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all. Saan bahagi ng ang DOST sa radyo. Radyo Siyensya. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo